Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pinakamainam na pagpapala at pinakaganap na kapayapaan ay matamo ng ating propeta na si Propeta Muhammad. Ganon din sa kanyang mga kasamahan, mga kapamilya at sa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang aral. Isang maiksing mensahe po tungkol sa zakat na ating tatalakayin ngayon para sa ating mga minamahal na kababayan na nakakaintindi ng Tagalog. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat. Ang ating paksa ngayon po para sa ating mga kababayan ay sinadyang maiksi o maiksing mensahe para magkaroon tayo ng pag-unawa, pag-intindi o sapat na kaalaman tungkol sa zakat. Ang zakat, mga minamahal naming kababayan, ay isa sa mga haligi ng Islam. Bagkus ito ang ikatlong haligi sa Islam na pagkatapos ng Shahadatain, ng Salah, ay kasunod po ang tinatawag na zakat. Ang zakat ay kung saan ito ang nagdadalisay, nagdadagdag ng blessing sa ating kayamanan at ating sarili, na kung saan ito ay tungkulin ng lahat ng Muslim base sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Suratul Baqarah, aya 43. Sinabi niya, wa aqimus salata wa atuz zakah. Isagawa ninyo ng wasto ang salah, isagawa nyo ang 5 beses na ipinag-utos na salah, at ibigay nyo o isakatuparan nyo ang tinatawag na zakah. So, binanggit ang pag-uutos sa salah at isinunod ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na zakah, na kung saan dalawa yan na haligi ng Islam na hindi pwedeng ito ay baliwalain o hindi isagawa ng sinumang Muslim, dahil sa ito ay kabilang sa mga haligi ng Islam. Ang sala at ang zakah ay hindi po ito naghihiwalay, na binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng sinabi natin na maraming beses itong binanggit sa banal na Quran. Ikalawang aya ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Tawbah, aya 103. Sinabi niya, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kunin mo ang zakah mula sa kanilang mga kayamanan. Inuutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at inuutusan din tayo na kung saan kunin natin ang zakah sa ating mga ari-arian ay kayamanan na karapat dapat kunan ng zakah. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kunin mo ang tinatawag na zakah sa kanilang mga
kayamanan. Tutahhiruhum, ito ay nagdadalisay sa kanilang sarili mula sa kasalanan, at sa kanilang kayamanan din ay nagdadalisay ang tinatawag na zakang ito. Wa tuzakkihim biha, at ito rin ay nagdadalisay sa kanila na kung saan naglilinis sa kanilang kalooban mula sa tinatawag na mga masasamang pag-ugali, na isa na rito ang pagiging kuripot at ang kayamanan na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ito'y ganap na pag-aari niya na ipinagkatiwala lamang sa atin. At sa ating mga kayamanan ay may mga taong nangangailangan na karapatan nila sa ating kayamanan, ang kung saan zakang ito. Karapatan ng mga nangangailangan, haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Karapatan ng mga taong nangangailangan na nanghihingi, pati ang mga kung saan nangangailangan na hindi nanghihingi dahil siya ay nahihiya. So tungkulin ng mga mayaman, may mga kakayahan na maglabas ng zakah sa kanilang mga ari-arian dahil sa ito ay obligadong kautusan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung saan sinabi niya, buniyal islamu ala khamsin, itinayo ang Islam, itinatag ang Islam sa pamamagitan ng 5 haligi, at binanggit niyang ikatlo ay ang pagbibigay ng zakah. Nangangahulugan na ang zakah ay tungkulin ng lahat ng Muslim na kung saan may kakayahang magbigay ng zakah na nasa kanya ang ganap na nisab, takdang bilang at takdang panahon ng pagbibigay ng zakah na dapat niyang ibigay ito, babae man o lalaki, bata man o matanda na nagmamay-ari ng binanggit natin, ay kailangan nilang kunan ng zakah ang kanilang mga kayamanan. Ang tanong is, bakit tayo magbibigay ng zakah? Bakit kailangan natin magbigay ng zakah? Ito yung isang bagay na matatagpuan natin sa Islam, kaaralan o aral sa Islam, na makikita mo rito na kung saan kaiba ito sa mga taong wala sa loob ng Islam na nangunguleksyon sa kanilang mga tagasunod. Iba ito sa ikapo. Kakaiba rin ito sa mga porsyento na kinukuha nila sa kanilang mga followers. Ang Islam ay kung saan inobliga ang mga may kakayahan na tumulong ng maliit na pagtulong mula sa kanilang kayamanan patungo sa mga nangangailangan. At kung bakit kailangan natin magbigay ng zakah, number 1 na dahilan ay ito ay pagtugon at pagsunod sa kautusan sa Islam na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at binanggit at sinabi at ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith o sa tinatawag na sunnah. So kung bakit kailangan natin magbigay ng zakah, dahil sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinag-utos niya at ipinag-utos ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa, kung bakit tayo nagbibigay ng zakah, base sa makukuha nating aral sa binanggit nating 2 ayah. Una, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Isagawa nyo ang sala
ibigay nyo ang zakah. Ikalawang aya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kunin mo sa kanila ang zakah sa kanilang mga kayamanan bilang pagdadalisay at paglilinis sa kanilang mga sarili at kanilang mga kayamanan. So ikalawa, na dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng zakah ay bilang paglilinis sa ating sarili mula sa ating mga kasalanan. Ang tao, kapag siya ay nagbibigay ng zakah, ay nagiging dahilan ito para siya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ang isang tao hindi nagbigay ng zakah, mananatiling haram ang kanyang kayamanan. Kapag ang kayamanan na hindi kinuna ng zakah na karapat dapat itong kunan ng zakah, ito ay magiging lahat haram. Bawal at siya ay nagkakasala. Kaya marapat na alamin natin ang mga alituntunin ng zakah. Pag-aralan natin ang mas malalim upang tayo ay makakain ng malinis at dalisay. At sa pamagitan ng pagkuha ng zakah, pagbibigay natin ng zakah, pagkuha natin sa ating kayamanan ng isang maliit na bagay para ibigay doon sa mga nangangailangan, ay isang bagay ito upang tayo dalisayin sa ating mga kasalanan. Ikatlo, ay pagdadalisay sa kayamanan na binanggit natin. Ang kayamanan na hindi kinukunan ng zakah ay mananatiling haram at walang barakah, walang blessing, walang biyaya ang kayamanan na hindi kinukunan ng zakah. Ikaapat ay pagdadalisay rin sa ating sarili mula sa pagkakuripot at pagkamaramot. At ang Islam, tinuturuan ng mga mayayaman, inuobliga sila na kung saan sila ay matutong magbigay, tumulong sa mga nangangailangan. At isang napakahalaga na kung saan sa loob ng Islam ay ang kung saan maging malinis tayo sa hindi magandang pag-uugali tulad ng pagkakuripot na siyang kung saan katangian na hindi maganda sa loob ng Islam. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtuturo sa atin, inoobliga niya ang mayayaman na hindi nila makalimutan ang mga nangangailangan upang sila ay matutong magbigay ng tinatawag na kawang gawa o tinatawag na sadaqah. Dahil napakasarap kapag ang isang tao ay nagbibigay ng zakah dahil napapatunayan niya sa kanyang sarili na siya ay hindi nagkukuripot sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalimang dahilan na kung saan bagus napakaraming dahilan kung bakit kailangan natin magbigay ng zakah, ay isa na rito ay bilang pagtugon at tulong sa mga nangangailangan. Sa Islam, napakaganda. Dahil ang mga mayayaman tinuturuan, inuobliga na wag nilang pabayaan ang mga mahihirap, ang mga maralita, ang kung saan mga hindi pinapabayaan sa loob ng Islam. Nababanggitin natin sa ating maiksing mensaheng ito. Ang mga mayayaman ay inuobliga na tulungan ang mga nangangailangan. At kung bakit kinakailangan natin magbigay ng zakah ay kung saan sa loob ng Islam ipinag-utos na huwag pabayaan ng sinumang may kakayahan na tumulong sa mga taong tunay na nangangailangan. May mga ilang bagay din na dapat nating malaman na kung saan sino-sino ba ang dapat na obligahin upang magbigay ng zakah. Una, sa Islam, number one na condition sa lahat ng ibadah para maobliga ang isang tao ay dapat maging Muslim.
dahil ang hindi Muslim ay hindi sila inuobliga sa mga kautusan sa loob ng Islam dahil hindi pa sila naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa sila ganap na naniniwala at nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya how much more na gawin pa nila ang mga kautusan sa loob ng Islam. Kailangan maging isang Muslim. At kapag nag-Muslim ang hindi Muslim, doon pa lang uumpisahan na siya inuobliga na magbigay ng tinatawag na zakat. Ikalawa ay dapat malaya. At of course, ang ibig sabihin ng malaya ay hindi alipin. Dahil ang isang alipin ay walang kalayaan sa kanyang sarili, ganun din sa kanyang ari-arian. At ganun din na kung saan kailangan magmay-ari ang isang tao ng ganap na nisab. At ang nisab, ito yung takdang bilang ng kayamanan na kapag umabot doon, tinatawag na umabot siya sa tinatawag na tamang nisab. Umabot siya sa tinatawag na minimum na bilang, at pag umabot doon, doon na uumpisahan ang ikaapat na kondisyon na kailangan umabot siya sa takdang panahon. Isang panahon na kung saan pagdating sa pera o ibang mga kayamanan ay kailangan umikot ang 12 buwan ng Hijri calendar. Example, kung siya ay may-ari ng kayamanan na umabot sa nisab. Pag-usapan din natin, bibilangin natin ang nisab sa ating mixing mensahe ngayon. Nagmay-ari siya ng nisab sa buwan ng Ramadan, sa unang araw ng buwan ng Ramadan, ay kailangan kung saan umikot ang tinatawag na 12 buwan. Sa madaling sabi, kapag umabot doon sa ikalawang Ramadan, yung susunod na Ramadan, sa unang araw ng Ramadan at umabot na hindi bumaba doon sa nisab, na natili doon bagkus na sobrahan pa doon sa araw na yon, sa unang araw ng Ramadan na susunod, kailangan niyang magbigay ng tinatawag na zakat. At ano-ano ang mga kayamanan ba ang dapat nating kunan ng zakat? At ano ang nisab ng bawat kayamanan o ari-arian? Number 1, yan tinatawag na ginto at pilak. Ang ginto ang kung saan siya ang pinakabasihan maging sa pera. Kapag ang isang tao ay magmay-ari ng 85 grams na ginto, ayon sa mga pantas natin, at nagkaroon siya ng halimbawa 85 grams na ginto sa unang araw ng Ramadan na ito, at kailangan niya ng bilangan ng saktong 12 buwan, at kapag umabot tayo doon sa susunod na Ramadan na hindi bumaba ang 85 grams, kinakailangan na niyang magbigay ng zakah. At ang zakah ng 85 grams na ito ay kukunan ng tinatawag na 2.5%. So 2.5% ang zakah na dapat kunin sa tinatawag na 85 grams. Pwedeng ginto ang ibigay o kaya pwede yung halaga nito. At ibibigay niya doon sa mga dapat pagbigyan na ating babanggitin mamaya. Sa pilak ay ganun din. Silver ay kailangan kapag umabot ito ng 595 grams, ay kailangan kunan din ng tinatawag na zakah na 2.5%. Ikatlo ay yung tinatawag ng pera, ang ating pera. Kapag tayo ay nagkaroon ng pera na kasing halaga ng 85 grams, ay umabot na sa tinatawag na nisab, at bibilangan mo ito ng tinatawag na 12 months sa Hijri calendar. At kapag
Halimbawa, naging kompleto yung 12 months, kailangan kunan natin ng 2.5% bilang zaka. Ikaapat, yung tinatawag na kalakal, yung negosyo. Tulad halimbawa ng mga pinapaupahan, pinagkakakitaan, mga apartment, sasakyan na nire-rent, o mga ibinibenta natin. Ang anihan o ang tinatawag na umpisa ng pagkuha ng zaka kapag umabot din sa takdang bilang ng pera o takdang halaga ng tinatawag na 85 grams at bibilang mo siya ng 12 months. Kapag umabot doon, kailangan kunan natin ng zaka 2.5% din. Ang mga produkto ng lupa, mga pananim natin, tulad na, at sa kondisyon na ito ay naiimbak at kung saan natatakal, nai-stock, dahil ang mga pananim na hindi ini-stock, kasama ito sa tinatawag na kalakal kung ito'y binibenta, at kung hindi binibenta, hindi na kinukunan ng zaka. Pero ang mga nai-stock, nai-imbak, tinatakal, ay kinukunan ito ng tinatawag na zaka sa tuwing anihan at hindi na kailangan bilangan pa ng buwan, kundi tuwing aani ay kailangan magbigay ng tinatawag na zaka. Halimbawa, sa palay, kapag umabot, nagmay-ari ka ng 675 kilos na palay, kailangan mo itong kunan ng zaka ng 10% sa condition na ito'y tinanim mo na hindi mo siya ginastusan para ito ay tumubo at magkaroon ng tubig. Ngunit, kung pinaghirapan mo na matubigan ito at ginastusan mo pa ang pagtatanim mo ng paglaki ng palay, ito ay magiging, ang kukunin lang dito ay 5%, hindi katulad ng binanggit natin na kung saan kapag hindi ginastusan ay 10%. Yun ay sa mga pananim. At ulitin natin, sa mga hindi naiimbak at hindi tinatakal, ay kung ito'y gagawing negosyo, doon ito pupunta sa kalakal na kung saan sistema ng pagguha ng zaka katumbas ng pera. Ngunit kung ito ay tinatakal, naiimbak tulad ng palay, dates, datiles, ay kailangan tuwing umaani kunan ng zaka ng 10% kapag ito ay hindi ginastusan at pinaghirapan para matubigan. 5% naman kapag pinaghirapan at ginastusan, at ibibigay ang zaka nito, pwedeng yung mismong kung palay-palay na or yung halaga ng katumbas ng zakang 10%. Ikahuling mga dapat kunan ng zaka ay ang mga hayop na mga babanggitin natin. Halimbawa, kamelyo. At ang kamelyo, kapag nagkaroon ka ng 5 kamelyo, ay kailangan kunan mo ng zaka, magbigay ka ng zaka, at ang zaka nito ay kung saan isang tupa, hindi kamelyo rin. Yun ang kung saan minimum. At sa paglago, pagdami nito, ay ibabalik tayo sa mas malalim na pag-aaral. Ganon din ang baka. Kapag ang isang tao nagmay-ari ng 13 baka, ay kailangan na niyang magbigay ng isang bakang isang taong gulang. Okay? Baka na yon. At sa tupa naman, o kaya ay kambing, kapag nagmay-ari ka ng 14 kambing o kaya ay tupa, magbibigay ka ng zaka na isang tupa o di kaya isang kambing. Ngayon, ang huling o ikalawang isusunod natin na dapat natin malaman, sino ang dapat tumanggap ng zaka? Sino ang dapat nating bigyan ng ating mga zaka?
Sino ang bibigyan natin? Una, yung tinatawag na fakir. O mas malapit ang sabihin nating maralita. Ang fakir, ito yung kung saan hindi niya makayang kitain ang hindi pa umaabot ng kanyang kita sa kalahati ng kanyang pangangailangan. Yung kalahati ng pangangailangan niya, hindi pa umaabot doon ang kanyang kinikita. So yun yung mga hirap maghanap buhay. Okay? So ito yung dapat nating bigyan ng zakah. Itong kagandahan sa Islam. Dahil ang zakah ay hindi napupunta sa sinumang tao lamang. Ang zakah ay ibibigay natin sa mga naging priority o pinahalagahan, mas naging priority na mga nangangailangan na pinahalagahan ng Islam. Hindi ito kung sino mang gustong kumuha o kaya kung sino mang mga mangangaral lamang ang tatanggap ng zakah. Ang ating zakah ay sa ikatlong haligi ng Islam, tungkulin natin na ibigay ito. Pero ang kagandahan sa Islam ay hindi ito napupunta sa simbahan lamang o sa isang mangangaral lamang, kung hindi ito ibinibigay diretso doon sa mga tunay na mga nangangailangan na hindi pinabayaan ng Islam. Number 1, ang fakir. Ang mga taong maralita, ang mga tunay na nangangailangan na walang kakayahan para sila ay mag-survive. Sino ang nagpapahalaga dyan? Sa Islam lamang matatagpuan na kung saan nilagay sa ikatlong haligi ng Islam na huwag pabayaan ang mga maralita. Ikalawa ay ang tinatawag na miskin, ang mga mahihirap na kung saan kumikita nga sila, ngunit hindi sapat doon sa kanilang pangangailangan. Kinikita nila ang kalahati ng kanilang pangangailangan pero hindi umaabot sa sapat na kailangan nila para sila ay mag-survive. So ito yung tinatawag na mahirap at sa Islam, pinahalagahan sila na hindi dapat pabayaan ng mga mayayaman. Ikatlo ay ang tinatawag na mga kolektor ng zakah. Yung nangungulekta ng zakah. Sa Islam ay pinahalagahan ang tinatawag na zakah na katulad ito ng tinatawag ng salah. At kailangan may mga taong mangolekta at magpaalala sa mga tao na sila ay magbibigay ng zakah. Ang mga taong nangongolekta ng zakah ay silang binigyan ng authority ng batas ng Islam o ng gobyerno ng Islam o ng society ng mga kamusliman upang ang mga mayayaman ay hindi makalimot at hindi sila makagawa ng malaking kasalanan. Ang kolektor ng zakah ay bibigyan ayon sa oras at panahon o trabaho na katapat na kung saan iginugol niya habang siya ay nangongolekta ng zakah. Kahit sila paman ay hindi mahirap o hindi maralita, ay bibigyan pa rin sila ng zakah katumbas ng kanilang pagod para ito ay kolektahin ang tinatawag na zakah. Ikaapat ay ang mga taong pinagtitibay ang kanilang puso sa loob ng Islam. Sila binibigyan ng zakah upang maging matibay ang kanilang pananalig, pag-unawa, pananampalataya sa loob ng Islam. Ikalima ay ang alipin na kung saan binibili para siya ay maging malaya. Yung zakah natin, pwedeng ibayad doon sa kanyang amo at maging malaya siya. Ganun pinahalagahan ng Islam na kung saan kabilang sa haligi ng Islam ay ang palayain ang mga alipin
na kinukuha sa zakat. Ito isang aral na kung saan kahit sa ngayon ay wala tayong makita o matagpo ang alipin, pero ganito pinahalaga ng Islam na kung saan ang mga alipin na gustong lumaya ay tinutulungan ng Islam na bayaran ng kanyang amo na nagmamayari sa kanya upang siya maging isang malayang taong lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na kung saan ang mga may utang o baon sa utang na walang kakayahang magbayad, ito po'y binibigyan ng zakah ayon sa kanyang pangangailangan. At ang nakakaalam dito ay ang mga kolektor ng zakah. O kaya ay ang mga kamusliman na magsabi sila si ganito ay baon sa utang at winawalang hiyana ng kinauutangan niya at siya ay hirap at walang kakayahang magbayad. Siya ay tinutulungan ng tinatawag ng Islam upang siya ay makabayad sa kanyang utang sa kondisyon na kung saan ang taong ito ay ang utang niya ay walang kinalaman sa tinatawag na ipinagbabawal sa loob ng Islam. Ang ikapito ay ang mga nakikibaka o ipinagtatanggol ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong nangangalaga sa kapayapaan at katarungan, nakikibaka, nagpupunyagi sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila rin ay binibigyan ng gobyerno ng Islam bilang kung saan tulong at ito'y kinukuha sa zakat. Ang ikawalo ay ang mga naglalakbay na kinapos sa kanilang paglalakbay na walang panustos sa kanyang sarili at hindi niya kaya, nahirapan na siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kung saan man siya dumaang lugar ng mga kamusliman ay marapat na siya ay tulungan at bigyan ng zakah na kung saan mula sa Baitul Mal o kayamanan na inipon ng zakah ng mga Muslim o di kaya sa mga taong walang kakaya, walang Baitul Mal, walang naniningil sa kanya ng zakah at siya ay kailangan ang alam niya kung ano yung zakah na dapat niyang ibigay, pwede niyang ibigay sa taong yan at yan ang kagandahan sa Islam. Pwede mong ibigay sa kolektor ng zakah o di kaya ikaw mismo ang magbigay, mag-abot doon sa mga binanggit natin. Yung mga fakir, yung mga miskin, o di kaya sa kolektor ng zakah, yung mga taong pinagtitibay ang kanilang kalooban sa Islam, yung alipin na gustong lumaya, yung nakikibaka o yung mga baon sa utang, yung nakikibaka at yung mga taong kinapos sa kanilang paglalakbay. Ngayon, paalaala na kung saan may mga taong hindi dapat bigyan ng zakah. Una rito yung malakas ang katawan na kaya maghanap buhay. Kaya niyang iligtas ang sarili niya na mawala sa tinatawag na pagka-pulubi, pagka-maralita, pagka-miskin. Yung bang mga taong walang inatupag, walang ginagawa, kundi magtambay lamang. Sila ay hindi binibigyan ng zakah. Okay? Liban kung pumasok siya doon sa binanggit natin. Ngunit ang taong malakas ang katawan na gustong umasa lamang sa tulong ay hindi binibigyan ng zakah. Ganon din na hindi binibigyan ng zakah ang mga taong tungkulin mong tustusan sila. Limbawa, ikaw ay lalaki, yung asawa mo, yung anak mo, yung mga magulang mo. Sila ay hindi mo pwedeng bigyan ng zakah, gustong kulin mo na buhayin mo sila. Tustusan mo sila sa abot ng iyong kakayahan. Pero kung halimbawa babae, ang siyang may kayamanan
at ang kanyang asawang lalaki ay mahirap, nandun sa tinatawag na kahilera sa mga dapat bigyan ng zaka, pwedeng magbigay ang babae. Dahil ang babae, hindi niya tungkulin, nubuhayin, tustusan ang lalaki. Kaya ang kayamanan niya, halimbawa kung siya ay mayaman, pwede siya magbigay ng zaka doon. Kung halimbawa, ito ay baon sa utang. Halimbawa, baon sa utang, example. So, pwede niya yung zaka niya, ibigay niya sa asawa niyang lalaki. Okay? Pwedeng ibigay natin sa mga kamag-anak natin kapag nandun sa mga dapat pagbigyan ng zaka. At bukod doon, ay yung kung wala ang isang tao sa binanggit natin na 8 na kategoryang dapat tumanggap ng zaka, hindi natin pwedeng ibigay. So mga minamahal naming kababayan, ang zaka ay napakahalaga sapagkat ayon sa ilan sa mga pantas, 32 times na binanggit sa Quran ng zaka. Ganong kahalaga na kung saan 32 times na binanggit ang zaka at 32 times din binanggit ang baraka. Na kung saan once ang isang tao ay nagbibigay ng zaka, hindi po nababawasan ang kanyang kayamanan, bagkus ito'y lumalago at nagkakaroon ng blessing at nagiging halal ang kayamanan yon o ari-arian yon dahil sa pagkuha ng zaka. Sino mang tumanggi magbigay ng zaka na nasa kanya ang mga kondisyon ay kung saan siya ay lumabas na sa Islam. Tumanggi siyang magbigay ng zaka at nasa kanya ang lahat ng kondisyon upang magbigay ng zaka at tumanggi, hindi po siya may tuturing na Muslim. Kaya ganong kahalaga sapagkat ang zaka ikatlong haligi ng Islam, at dito naggalit si Abu Bakr sa kanyang kapanahunan nang maging khalifa siya, na siya'y nagsabi na didigmain niya ang mga taong pinaghiwalay nila ang sala at zaka sa pagiging obligasyon. Nakakalungkot na maraming mga Muslim community na nagtatayo sila ng tinatawag na mga masjid. Ngunit sa Quran ay hindi pinaghihiwalay ang zaka at sala. Makikita mo sa bawat community ng mga Muslim ay may mga masjid, ngunit wala kang makikita na nakatayong Baitul Mal, isang opisina na tungkulin niyang kung saan ipunin, kolektahin ang zaka o tumatanggap ng zaka. Nangangahulugan na pinapabayaan ito ng ilan sa mga Muslim. At alam nyo ba na kung ibibigay ng tama ang zaka ng mga tao ay walang magiging maralita sa mundo natin. Ganong kahalaga. Kaya marami mga taong nakakatulog at hindi nating alam kung paano siya nakakatulog na ang kanyang kayamanan ay haram hanggat hindi kinukuha ang zaka sa kanyang kayamanan. Magtauba po tayo, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ng tulong at ibigay natin ang zaka bago pa dumating sa araw ng paghukom. Dahil sino mang tao ang hindi magbigay ng zaka ay parurusahan. Haharap siya sa parusa ng gobyerno ng Islam at lalong-lalong sa kabilang buhay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surah Ali Imran ayah 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga biyayang ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Huwag akalain ng mga naging kuripot na hindi naglalabas ng zaka sa kanilang mga kayamanan na ito'y magiging mabuti sa kanila, datapwat ito'y magiging masama sa kanila. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Bagkus ang kanyang kayamanan na pinagmaramutan niya na hindi niya kinuna ng zaka, katiyakan na ito'y itatali sa kanya.
Isa pang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Tawbah, aya 34 sa 35, "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim." Sabihin, "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah," ang mga taong ibinabaon at itinatago nila ang mga ginto at pilak, ibig sabihin ng kanilang mga kayamanan, wala yunfiqunaha fi sabilillah, hindi nila ito kinukunan ng zakah o hindi nila ginagastos sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng ilan sa mga pantas, yung pikon dito fi sabilillah, ito yung zakah. Hindi nila kinukuha sa kanilang mga kayamanan, bagos itinatabi nila sa kanilang mga baol o inililibing nila, tinatago nila o kaya ini-stack nila sa bangko na hindi nila kinukunan ng zakah. Pabashirhum bi'adhabin alim. Sabihin mo sa kanila ang napakasakit na kaparusahan sa Yawmul Qiyamah, na kung saan inihanda doon ang kaparusahan para sa mga taong hindi magbibigay ng zakah. At sa isang hadith, may ang kayamanan na hindi kinuna ng zakah ay magiging isang ahas na makamandag. At sa kanyang sobrang bisa ng kanyang kamandag, nakakalbo, napupudpod ang kanyang gitna ng kanyang ng ulo. Ito'y dahil sa sobra ng kanyang bisa at kamandag. At hahabulin niya ang taong nagmamay-ari sa kanya at tutukain siya sa kanyang liig. Pupuluputan siya at tatakas ang taong ito, ngunit ang sasabihin ng ahas, "Huwag mo kong takasan sapagkat ako yung kayamanan mo na itinago mo, pinangalagaan mo na hindi mo kinuha ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, karapatan ng mga nangangailangan sa iyong kayamanan, hindi mo kinuha ang zakah sa kayamanan, kaya ito magiging parusa sa kanya." Sana po ay mayroon tayong natutunan na kahit maiksi o maikli lamang o kahit konti, at kung mayroon tayong natutunan man, ito ay tawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung mayroon man akong nasabi na kamalian, ito ay mula kay syaitan o di kaya ay dahil sa kakulangan ko bilang tao, humingi ako ng paumanin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa inyo, maraming salamat po sa inyong panonood o pakikinig. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.